So alam nyo bang sa naging isang interview nga, kung di nyo matatanong about kay Coach Sheng at ilan nga sa mga nabanggit nito, patungkol sa team ng Barangay Ginebra. Kapag ito nga ay nakakalaban na nila. So malaking bagay umano at advantage nila ang next game na makakatapat nila ang Ginebra na walang Justin Brownlee at Scottie Thompson. Pero magaling naman daw mag-adjust itong si Coach Tim Cone. Medyo nag-e-experiment na nga daw ito ngayon. Ginagamit na nga yung mga nasa dulo ng rotation. Mas delikado nga daw ito. Baka gumaling yung mga nasa dulo ng rotation. Dagdag pa ni Coach Sheng. So kagagaling nga lang din daw po sa finals at kaka-champion pa lang ng Ginebra. Kaya wala pa sa wisyo talaga na dapat nilang samantalahin. So alam nyo ba, ang pinangangambahan ni Coach Sheng yung may makakalaban pang araw na isa pa. Ang Ginebra sa Friday. Bago nga sila makakaharap na baka daw, pag sa kanila na, baka nga daw po matapat sa kanila kumbaga na nasa wisyo na itong Barangay Ginebra. So nakakatakot umano raw kalaban. So bukod dyan, alam nyo bang pinuri din ni Coach Sheng yung temporary import ng Barangay Ginebra na si Riley Grigsby matapos ang impresibong debut nito. Ngunit binigyan din niya na susubukan nga nilang pabagalin ang laro nito. So ilan pa sa mga detalye sa pagkakaintindi natin, ayun nga yung pagpuri ni Coach Sheng sa malakas na laro ni Riley Grigsby na umabot ng 42 points sa kanyang unang laban at sinabing nagpapakita ito ng kakayahang magbigay ng agarang epekto. So ayon pa kay Coach Sheng, or plano nga umano nila na susubukan nilang pigilan o pabagalin si Grigsby sa kanilang susunod na pagtutuos kahit alam nilang hindi ito magiging madali. Ipinahayag nga din niya na ang kanyang tiwala sa kakayahan ni Kaylan Johnson na depensahan ang bagong import ng Ginebra. So tingnan na lang natin kung paanong pagpigil ng Ross sa magiging laro nila ng Ginebra pag naglaban na nga sila sa Sunday. So bukod sa gaya nila Stephen Holt at Riley Grigsby, ilan lang yan, maging ang iba pang player ng Ginebra, isa din talaga sa pumukaw pansin sa naging laro ng Ginebra kontra Blackwater Bossing ay itong si Kenmark Carino na siyang bagong nagbabalik nga para sa Ginebra. Speaking of Kenmark Carino, isa nga po ito sa mga player na nag-shine off the bench para sa Ginebra laban sa Blackwater. Kung saan, kumamada nga ito ng napakagandang 71.4% sa kanyang opensa na may 11 points, 7 rebounds, at 1 block. Bukod sa stat line na ito, ay nakita naman natin kung paano niya bantayan ang rim. Dahil sa intimidation niya, ay hindi basta-basta pumapasok ang kalaban sa loob. Ang haba din kasi ng mga galamay nito at maganda din ang timing sa depensa. At ang isa pa nga sa pinakamaganda ay yung opensa niya. Alam nyo bang may 7 straight runs siya? Kung potential lang din ng pag-uusapan ay mataas talaga ito para kay Kenmark Carino. Two-way big man ito na very limited lang sa liga. So ngayong unti-unti nang nakabalik na sa form niya ito, malaking bagay ito para sa Ginebra. Kagandahan dito, baka nga ito na ang pumalit sa pwesto ni Japet sa hinaharap pag nagretiro na ito. Dahil malaki ang potential nito na mas maraming ang galaw na big man ang estilo ng paglalaro nito. So ano masasabi nyo sa ganitong kondisyon na Kenmark Carino? So formal na ngang balik sa pagpapakondisyon si Jamie Malonzo kung saan nakapag-sign na nga rin ito ng bago niyang kontrata sa Japan B-League para sa 2026-2027 season sa kupunan ng Earth Friends Tokyo Z. So matatandaan namang ang status ni Jamie Malonzo sa PBA hindi nga ganong kaganda dahil sa nakabilang ito sa mga manlalarong saklaw ng 3-year ban dahil sa pagpili nito
noong magtungo sa ibang liga sa kabila ng alok ng kontrata ng kanyang dating mother team na Barangay Ginebra. So about sa Japan B-League career nito, bago pa man nga siya pumirma sa koponan ng Earth Friends Tokyo Z para sa darating na 2026-27 season, dati na nga rin po itong nakapaglaro din sa Japan B-League. Matatandaang naglaro siya ng panandalian lamang sa Kyoto Hanaris noong 2025 kung saan nag-average siya ng 1.2 points bago natapos ang kontrata pagkatapos ng 5 laro. So bagamat may pangit siyang naunang experience sa unang team na napaglaruan niya sa Japan B-League dahil sa halos kakulangan talaga sa playing time, sana dito sa bago niyang koponan na Earth Friends Tokyo Z ay siya'y magamit na at mabigyan or magkaroon ng mas magandang playing time na. So sa pagdating ni Jamie Malonzo sa Earth Friends Tokyo Z, inaasahang madadala nito ang tangkad, bilis at lakas sa kanyang bagong koponan. Ilan nga din talaga sa may tutulong din niya ang kakayahang mag-ambag sa depensa, fast break at opensa mula sa labas. So about pa rin dito, speaking of experience naman, so tila pagamat kasalukuyang walang Jamie Malonzo ang Ginebra, okay lang din naman dahil nagagawan din naman nila ng paraan ang spot na naiwan nga nito sa team ng Ginebra. So matatanda namang isa si Jamie Malonzo sa star player ng Ginebra. At kung titingnan mo, kung halimbawa mang sakaling matapos na ang 3-year ban kay Jamie Malonzo at maisipan nitong magbalik sa PBA or gustuhin nitong makabalik sa PBA, malamang sa Ginebra naman talaga ang team na pagbabalikan nito or paglalaroan nito dahil Ginebra ang may hawak sa rights dito. So malaking bagay ang pagdating sa puntong iyon. Lalo pat bit-bit niya yung experience at kasanayan niya sa paglalaro sa ibang level ng kompetisyon. So hindi natin pagkakaila na masasabing mas mataas talaga ang kompetisyon sa Japan B-League kumpara mo sa PBA dahil daming national import doon at players nila doon. So for sure, mas makikita doon ng iba't ibang uri or bigat ng mga laro. So about sa kung sakaling makabalik Ginebra ito after ng 3-year ban niya, kung sakali for sure, magbe-benefits rin talaga ang Ginebra dito kung titingnan mo yung positive side na to. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.